pleasant evening kahit na mainit. Pero naka-jacket ako. Hindi, sa presensya pa nga kahit ngayon sa labas. Diba? Napapabuti niya. Kumbaga, paganda. So, good evening po sa lahat. Ganun din sa mga kasama natin sa live. So, sama-sama po tayong mag-aral. Tapos, i-discover yung mga message niya, revelation niya sa pamamagitan ng salita. Amen. So, naniniwala ako no, na, ewan ko, hindi ko na-topic pero napunta sa akin. Ayun. Eh, nagpapasalamat ako napunta sa akin kasi mas lalo ko naiintindihan yung topic na to kung paano siya mag-work. So, pag-uusapan po natin ngayon sa gabi ito is all about the power of a spirit-filled life. So, paano po ba natin masasabi na spirit-filled life ang buhay ng isang tao? Pag sobrang yaman ba? Or financial, may financial freedom? So, siguro hindi. Dahil ang title dapat nun is The Power of Financial Filled Life. Diba? So, pag-usapan ngayon, Power of a Spirit-Filled Life. So, pag sinabing Power of a Spirit-Filled Life, pag sinabing Spirit, ito yung kompleto, no? Kasi pag sinabing, financial freedom, baka ang prosperous ka lang, puro pera lang. Pero pag sinabing the power of a spirit-filled life, kompleto. So, ayan po itong usapan natin yan about the power of the spirit-filled life. Paano natin ito ma-experience, paano ba itong mag-work sa atin. So, yan po yung i-discover natin yan, tsaka sagutin po natin yan. Dahil sa sobrang high-tech po ng generation natin yan, sobrang, pag sabing high-tech, sobrang dali eh. Halos lahat ngayon, parang online quiz, no? So, mas madali, mas maraming aral, kaalaman, balita, opinion, diba? Or kung anong uso, pwedeng mabig sa utak natin. So, dahil doon, marami. Kung baga, hindi natin alam kung saan yung tama, no? Kaya minsan, nagugulan tayo, tulad niya, no? Saan ba tayo dapat nakatunin? Sa hindi natutulog ang balita? Sa 24 oras, sa TV pa to. Sa kayo nanonood, diba? Sino ba yung pinapakinggan nyo? Patungkol sa mga, o yung dapat yung sundin, patungkol sa mga sakit karamdaman, diba? Si Doc Will, diba? Or si Doc A, si A, Atoy. Diba? So, hindi natin alam kung sino yung dapat natin pakinggan eh. Minsan, diba? Naglalaro kung sino ba yung dapat natin sundin, no? Yung isip ba natin o yung puso ba natin? Kasi minsan siya sabi ng isip ko ito. Pero hindi yung tubok ng puso ko siya. So, hindi, magulo eh, no? So, ang tanong doon sa sobrang daming pwede pumasok sa atin, di natin alam kung tama. Kung totoo o makakabuti sa atin. Yes. Amen po? So ngayon po, dapat malaman natin kung ano yung tama. Kung ano yung tama, kung nasa tama tayo, or kung ano yung makakabuti sa atin. No? Last time po, no, after yung church, yung Sunday, no, after no, hinatid namin si James sa therapy. So, 1 hour therapy si James, no, sa mata niya. No? And no choice kami kung di bumalik ng kotse, dahil sobrang init, doon na lang kami nag-stay. Siguro matagal din yun. So, no choice kung di cellphone. Balik sa cellphone, so dalawit ako nila, sabi niya sa akin, may tignan mo to, may video siya pinanta sa akin. Sabi niya sa akin, ginagawa ko naman to, bakit parang hindi effective? Parang, imbes na malesin yung back pain ko, parang mas nadagdagan. Pas sumakit palalo yung bata ko. Sabi ko, paano ba yung ginagawa? Pwede ba demonstrate? Hindi. Yun. Sabi, parang tinatay sa akin yung tenga ba? Ginaganon. Parang sa isip-isip ko natawa ako eh. Back pain. Tapos tenga yung ini-exercise niya. Sabi ko, anong connection kaya no? Yung tenga sa back. So sabi niya, hindi effective talaga. Parang mas nadagdagan. So, imbes na mas napabuti, mas napasama yung ginawa niya, no? O yung napit sa kanya. So, sabi ko nga rin sa kanya eh, kasi last time din, no? Yung mga past, no?
mga past month no, kasi medyo nag-control ako regarding sa diet ko dahil nasa borderline na ako. Medyo conscious din ako sa mga kinakain ko. May isang forums doon, no, sinusundan ko. Sinasabi doon dahil yun nga, yung mga intestinal problem, yung heartburn, titignan ko kung ano dapat kumainin. Sabi sa isang forums doon, okay daw kumain ng mga prutas. So, bigyan ka ng prutas. Dami pa nang biling prutas. Diba? Tapos, maya-maya naman, may nabasa ako sa isang forum, bawal daw kumain ng prutas. Sabi ko, patay. Ano ba talaga? Hindi ko alam yung susundin ko kung sino ba tama dito. So, nakakatakot po. Hindi natin alam kung ano susundin natin. Lalo na, ngayon, no? Nung nakaraan niya, nag-usap kami nila, pastor, no? Nakakatakot yung sa libutan niya. Pakorap na pakorap, tulad ng gobyerno. Mahayod sa sabitan. Ang kaya dahil sa mga maling, alam niyo, maling kaalaman, maling aral, maling opinion, yun yung mga nangyayari sa atin, mga kabi-kabilang gulo, no? Gera dito sa Ukraine, gera sa Israel. Hindi natin alam kasi yung base sila sa mga personal nila, yung mga sarili. It's either sariling desire, no? Hindi desire ng Lord ang susunod. Sariling kaalaman, sariling isip, di ba? Which is, dapat tayo doon nag-base. Marami mga balitang divorce, sobrang pataas. Yung mga tao ngayon, masyado daw maimo, lalo na yung mga bata. Masyadong emotional, di ba? Konting, ano lang, magalit, layas. Minsan, di ba? Di mo alam, nadi-depress. Minsan, magbabalita mo, nag-suicide. So, nakakalungkot, no? And then, yung nakaraan niya, no? Yung sinabi ni Kuya Hek, mga brohead, no? Na yung mga sobrang talino ng mga tao ngayon, kakaiba yung mga batas na pinapasa. Pero yun, pasakaban mo ng same-sex marriage, di ba? So, napaka-immoral. Para, hindi ko alam kung anong patay nila, kung bakit nila naisip yun. Yes. So, kaya dapat di po tayo magbase sa sariling talino lang natin. Amen. So, kasi kahit gaano tayo kataas yung pinag-aralan natin, kahit sabihin mo na hinikita mo pa yung IQ level ni Einstein or EQ level kung sino pinakamataas, hindi po sapat eh. Yes. Para hindi tayo malagay sa mali or hindi tayo mag-fail. Magka-fail po tayo eh. Sayang sa gusto natin eh. Bakit po? Kasi kung babalikin po natin, di ba, yung creation, no? Paano po ba tayo create ni Lord? Di ba? We are created in tripartite, di ba? We are created ang body, di ba? Ito po kata natin, soul, yung isip natin, and yung spirit natin, which the special part, no? Yun yung pinaka-kompleto, no? Nung ginawa po tayo ng Diyos, no? Hininga po na tayo ng kanyang espiritu, no? At kung makita niyo po yung pinaka-special part natin, special side natin, kaya kita nyo, sa lahat ng creation ng Lord, tayo lang po yung espiritu. Yes. Amen po. Yes. Kaya tayo dapat, ang tawag po talaga sa atin, yung mga, sa atin, no? We are spirited being. Kasi tayo pa yung espiritu na naninirahan sa katawan ng isang ikais. Amen po. Amen. And spirit, ayun po yung pinaka-commonality natin, no? Or common ground sa Panginoon Jesus. Diyan po tayo orientado. Yun po lagi sinasabi ng mga pastor natin, na doon po tayo naka-apply sa Kanya. Kaso po, dahil sa kasalanan, no? Kumbaga, na-disconnect po tayo. Kumbaga, na-unplug po tayo, no? And para maibalik po yung connection na yon o yung original na relasyon na yon, dahil sa kasalanan niya, no? Pero dahil sa pagmamahal, ano po nangyari? Bumaba po ang Panginoong Jesus para, alam po, yung, siya po yung maging ating sakripisyo. Yung tinatawag na, kumbaga, yung divine exchange, di ba? Nangyari po, yung righteousness niya and true holiness, kapalit po, or versus to our sin. So, nagkaroon po ng divine exchange, no? At pag naniwala po tayo, tinanggap po natin yun, naging born again po tayo, tulad po ng mga previous topic, no? Yung we believe, and then yung repentance, no? Ano po yung repentance? Yung turning back to God, no? So, pag bumalik tayo sa Panginoon, no? And yun nga, naging born again tayo, maaari ma-establish ulit yung original na connection natin sa Kanya. Amen. And at the moment na i-accept natin si Jesus and na born again po tayo ulit, mananahan po sa atin yung Holy Spirit. Amen. Yes.
So, para maranasan po natin yung kapangyarihan ng Spirit-filled life, kailangan mamuhay po tayo na ayon sa Espiritu. Amen po. Amen. Kasi yun po talaga tayo eh. Amen. We are spirit being. Kumbaga, ayun po yung pinaka-default natin. Ayun po yung pinaka-original natin. Amen po. Yes. At pag namuhay po tayo sa pamamagitan ng Espiritu, kumbaga, yung Spirit po ang nagdo-dominate sa atin. No? Yung Spirit po yung naghahari sa atin, hindi po yung sarili natin. Hindi po yung body, hindi po yung mind, hindi po yung, kumbaga, yung isip natin. No? So, sa mga tayo lumaayon po tayo sa Espiritu, God will lead us. Sigurado po yun. Yes. So, paano po ba natin masasabing Spirit-filled life ang buhay ng isang tao? So, pwede po natin sabihin Spirit-filled life ang buhay ng isang tao if a Spirit-filled life is a life led by Spirit. Pag ang nagahari po sa buhay natin is yung Espiritu. Amen. Amen po? Yes. So, last Sunday, nasabi rin po ni Pastor Gibbs, no, na not by might, nor by power, but by my Spirit. Says the Lord of hosts, no? Sa Zechariah 4 verses. No? So, hindi lang po dapat sa sarili nating talino, hindi po sa lakas natin, hindi po sa experience, but kailangan po natin mag-rely sa ating Spirit. Amen po. So ngayon po, how can we say naman kung kailangan tayong i-lead ng, kung Spirit-filled life is a life lead by the Spirit, paano naman natin masasabi na ang Spirit ang nag-lead sa atin? Baka naman hindi Spirit yan, or ibang Spirit yan, or baka naman isip mo lang yan. Amen po. So dapat, so how can you say you are being led by the Spirit? Dapat you stand in the truth. Ano po ibig sabihin nan? You stand in the truth, dapat nandun po kayo sa katotohanan. Yes. Right? Paano po kayo malalagay sa katotohanan? Ibig sabihin, alam niyo po, yung katotohanan. Yes. Amen po. So kung tinignan po natin sa John 14:16-18, ang sabi po rito, I will ask the Father, and I will give you another advocate. Sa ibang translation, advocate, helper po, no? To help you and be with you forever. The Spirit of truth, the Word cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him. Bakit po? For He lives with you. And He will be with you. I will never leave you as orphans. I will come to you. So, tinutukoy dito ng Panginoong Jesus yung Spirit of truth, ayun po yung Holy Spirit. Yes. So, paano po tayong paraan? O anong klase pong tulong yung gagawin ng Holy Spirit sa atin? Bubasa po natin yan sa John 14 verse 26. No? Sabi po rito, but the advocate, sino may advocate? The Holy Spirit. The Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Ano pong gagawin niya? Paano po tayo tutulungan? He will teach you all things. No? Pag sinabi pong all things lahat po, no? Lahat ng bagay na hindi natin alam, lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay. Amen. Amen po. Hindi po si Google, ha? Hindi po masama mag-Google kasi meron pa rin kailangan si Google. Sabihin natin eh. Kahit sa sobrang high-tech natin yan. Ako, inaamin ko, no? Madalas na binabasihan ko before, talaga si Google. Hindi ako tatanong. So, hindi po si Google. So, the Holy Spirit is our teacher, no? Amen po. Yes. So, sabi dito, no? The Holy Spirit will remind or and will remind you everything I have said to you. So, the Holy Spirit po is a remembrance to whatever Jesus has spoken. Siya rin po yung magre-remind at saka magpapaalala ng salita. Yes. So, hindi lang po siya teacher sa atin, no? The Holy Spirit is also our guide, no? Or our guardian. Amen po. Amen. So, in John 16, verse 30 to 40. But when He, the Spirit of truth, and when the Holy Spirit comes, He will guide you in all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. And He tells you what is yet to come. He will glorify me because it is from me that I will receive what He will make known to you. So, sinasabi po ito, yung Holy Spirit po, no, sumasa atin, no, na siya po yung mag-guide sa atin sa lahat ng katotohanan. No? So, papunta sa truth, no? Ano po ba yung truth na sinasabi ito? Ito po yung truth
or itong truth na po includes everything na ginagawa natin, no? Ito po siya po yung magagabay sa lahat ng area ng ating buhay, whether sa trabaho man yan, sa pag-aaral, sa negosyo, sa tamang pagpapalaki ng bata, sa mga relasyon natin sa buhay. So the more you allow the Spirit to lead you, the more you will be led to the truth. So mas lalo kang, kumbaga mas lalo kang mapapalapit sa truth. Mas lalo kang ma-expose sa truth. Amen po? Yes. Pero, in order for the Holy Spirit to guide you or to lead you, dapat the Holy Spirit need to bear witness. Ano po ibig sabihin nito, no? The Holy Spirit need to bear witness. You need to take action. Kailangan niyo pong kumilos, no? Bakit po? Kasi, ito, no? The Holy Spirit can guide a park car. Ano po ibig sabihin nito? Tulad po ng GPS. Given, no? Lahat ng GPS ngayon, no? Kapag walang connection, walang wifi, hindi gagana. So, given, connected tayo ka, Lord. So, may connection tayo. Kaso, si Waze ba gagana kung nakapark ka lang? Or stationary ka lang? Hindi. Wala po kayong marinig na turn left. Diba? Or wala po kayong marinig na mga warning na dapat yung iwasan. No? So, you need to take action. Hindi ka kailangan nakatigil. Maraming po instances na nangyayari sa atin ito. For example, no, mga estudyante, no, gusto nilang pumasa sa exam. Pero, wala naman silang ginagawa. Pero meron naman kailangan dapat gawin, no? Sa exam mo kopya ka, tama ba? Pero pag mali na kopya, bumabagsak ka pa rin. Siyempre, dapat mag-aral. Diba? Given nasa yung Holy Spirit, diba? Yung kaya ituro sa'yo lahat. So, yung favor nasa iyo, no? Marami, yung mga iba rito, yung mga naghahanap ng lifetime partner, diba? Diba? Hindi pwedeng nakaupo ka lang sa isang tabi. Diba? Nagmumukmuk tapos sasabihin mo, nararating ka kung wala ka na sa kanilari. Diba? Kumbaga, for example, dito, punta ka sa church. Bali mo, dito mahanap. Tapos, date kayo. Pagtapos. Diba? Ganon. Sa trabaho. Diba? Di lang, pari ka lang sabihin na trabaho. Minsan, apply din, di ba? Same favor. Totoo naman nasa iyo eh. So, kailangan talaga, kumilos ka, makipag-work ka doon sa favor doon sa Holy Spirit. Amen. So, paano ba natin malalaman if the Holy Spirit is leading us? Ano pa klase, no? Sabi dito sa Galatians, no? Galatians 5:18. But you are led by the Spirit. You are not under the law. Amen. Amen? Yes. Kung di tayo under the law, hindi rin tayo under kay Mrs. Under tayo saan? Siyempre, under grace. Hindi mo sabi sa atin niya, under grace. Ay, hindi pa nila alam eh. Under grace tayo, ha? Hindi under to, ha? Kaya grace din tayo. Yan, under grace po tayo, ha? And not under to pa. When we are led by those spirits. Yes. And huwag po natin nung misinterpret, ha? Pag sinabing hindi tayo under law, pwede na natin i-violate yung mga kautusan ng Lord. Hindi po, ha? Sa katunayan, ang Holy Spirit, pag naiintindihan nyo, lalo yung makaka-accomplish, no? Yung mga ganyang bagay. No? For example, sabihin mo na yung 10 Commandments, di mo mababayad siya, makaka-accomplish ng bagay. Pag naiintindihan mo, thou shall not kill, hindi ka papatay. Diba? Actually, sa Bible, bubuhay ka nga ng patay. Amen? Sa kayo, magkakagaling ka pa lang. Pero, pag naiintindihan mo to, lalo na pag sinabi mo, because of the seal of the Holy Spirit, you will do greater works tulad ng Panginoon. Sigurado, yung power ng Holy Spirit talagang magpo-flow sa'yo. Marami. Diba? Thou shall not steal. Di ka magnanakaw kasi mas marami kang pera, ikaw magbibigay. Yung mga ganon. So minsan, huwag tayong maging conscious, no, sa mga paggawa natin, no, na baka mamaya yung ginagawa natin, dobiro. Pag po, no, yung verse na yun, Galatians, talagang papatunay na wala tayo sa ilalim ng batas. Amen. Kasi, pag yung leading ng Holy Spirit nasa atin, mati under the grace of God. Amen. Tsaka, para mas lalo natin maintindihan, bagunin natin yung mga pangaral, no? Alalahanin natin yung mga pangaral ng mga pastor natin. Ako, lagi ko natatanda yung diagram ni pastor dyan, no? Na if you are under the banner of grace, diba? Dapat ang conscious mo, supply conscious. Pagka under the banner of God, di man conscious. Kumbaga, pagka nasa lawas, stress mo eh. Pag nasa grace ka, parang relax mo ka lang. Kumbaga, mabilis lang eh. Kasi provided na lang. Amen. Amen.
So paano pa naman nalaman natin na we are led by the Spirit, hindi lang ang sarili natin? You are doing the best thing. Amen. Bakit ko sinabing you are doing the best thing? Because you are being led by the Spirit, you will do best thing. Bakit po? You will do spiritual thing. No? You are doing best thing and you will do spiritual. Kasi tayo, spirit thing. No? And spirit thing, yun po yung pinaka-best thing. Meron nga po sabihan, no? Ewan ko kung quote to, no? Nilagay ito, no? Don't just do the good thing. Do the God thing. And the God thing is a spiritual thing. Eh? Amen. And that's the best thing. No? Amen. Tingnan niyo po, merong good, better, best. Saan kayo? Sa best. Kasi alam niyo bakit? Because the Spirit knows what's best, di ba? Kasi alam niya lahat eh. Yes. So hindi ka mamamali, hindi ka maliligaw, hindi ka... Sigurado, kung si Google kahapon, predict, uulan daw sa barangay 34%, umaasa ako dahil na sobrang init. Sa Spirit, pag sinabi, uulan, 100% ako. Yes. Yes. So ano pa, paano patuloy tayo to be led by Spirit, to be led by Spirit, no? At para magpatuloy tayo, no, to be led by the Spirit, or kumbaga para mas malalo natin pa-experience ang kalooban ng Lord, no, dapat talaga ipamuhay natin, no, yung Spirit na mag-aari sa atin. Yes. Amen. So, yung topic ko, sobrang talaga, no, broad, no, sobrang laki, no, hindi ko alam. Yung ginagawa ko, may pa-north, may pa-south, may pa-ano Kaya kanina, hindi ako matapos-tapos. Ayun, meron pa pala ito mga the power of the Holy Spirit, pero I believe na napaliwanag ito ni Pastor Ben. Kasi the power of the Holy Spirit is yung isa sa mga power din is the gift of speaking in tongues, which edifies us. At marami ako natutunan doon. And isa pa rin is yung how to receive the Holy Spirit yung kay Sister Samuel ko. Ayun. So, siguro proceed na po tayo for the discipleship question kasi meron din po tayo itong mga dadaanan. Kaya hindi na rin po ako nagpag-games para kahit pa paano mapaliwanag ko po. Kasi pagka nag-games, nagpupuntahan. So, ito po yung mga frequently asked questions pertaining to the Holy Spirit. Question 1, 8 Mark 16:16, Acts 8:5 and 12. And the question is, did the people described in Acts 8:12 become Christian and they were saved? So, sa Mark 16:16 po, no? Sabi po dito, no? He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Amen po? Amen. So, ayan po yung basehan ng kalitasan. Mamaya, balikan natin yan kasi controversial sa iba yan eh. So, ano po ba yung nangyari sa Acts? Para masagot natin tanong, no? Acts 8:5. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. Acts 8:12. But when they received Philip preaching the things concerning the kingdom of God, in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. So the question is, did the people of Samaria become Christian and they were saved? According po sa verse na ating binasa, naging Kristiyano po sila and they were saved, no? Yes. Amen po? Yes. Right. So, balikan natin yung controversial kasi minsan natiso din ako dyan eh. Yung controversial na verse, no? Sabi po dyan, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So, bakit makontroversial, no? Kasi in that case, no, baptism and salvation, no? Napakaliwanag ko, no? Medyo diinan ko lang, no? Kasi kung talagang magpapadala tayo sa iba, kasi minsan nagagamit ko yan, no? Maliligaw po talaga tayo. Kasi in case of baptism and salvation, no? Napakalinaw ko sa Bible, no? That is salvation is through grace, is by grace through faith, no? Ephesians 2, 8-9, no? For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is a gift of God, not a result of works, so that no one may boast. So, napakalino po, no? Na any interpretation, conclusion that baptism or any form of action, tulad ng paggawa ng mabuti, diba? Pagbibigay ng tithes ng malaki, diba? Wala pong kinalaman sa kalitasan, ha? Kaya po ang hindi natin yan, ha? Maling interpretasyon po yan, o maling aral, no?
So, napakaliwanag po, baptism is not a requirement for salvation. Amen. Diinan ko po baptism is not a requirement. Kasi balikan po natin He that believeth and is baptized shall be saved. The statement is true. Yes. Lahat po ng maniwala at mabautismuhan ay maliligtas. Amen. Pero may second statement Come on. But he that believeth not shall be damned. Lahat ng dinaniwala lang, di ligtas. Paano yung hindi na-baptize? Wala naman sinabi. Yes. So, dapat maliwanag po tayo, So, napakalinaw po, kahit sa Bible, basahin natin yung mga verse, wala pong ibang tuturo na yung kaligtasan, patungkol, wala pong tinuturo yan. Ang tanging dala sa kaligtasan, yung tanging paniniwala kay Jesus. Yes. Amen. Amen. Ulit-ulit po itong mababanggit, mababasa sa mga verse sa Bible. Example na lang po, John 3:18. Whoever believes in Him, it's not condemned or damned or, diba, hindi ligtas. But whoever does not believe stands condemned already. Diba? So, believes. Yes. Diba? John 5:24. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes, na naman, Him who sent me has eternal life. Amen. So may buhay na walang hanggan, hindi na ito basta buhay. Yes. And he will not be judged by it, but has crossed over from death to life. Amen. So from death to life, it does. Yes. Ephesians 1:13. When you heard the message of truth, the gospel, ano po yung message of truth? The gospel of your salvation, and when you believe in Him, believe na naman, you were also sealed by the promise of God. Amen. Ligtas ka, bakit? Kasi Holy Spirit, alam lahat yan. Yes. Amen? So marami po dyan sa Bible, Hindi na po natin lalagay, At tulad din po ng maparal ng ating pastor, We must take heed, Sabi po dito, take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. So, take heed. Di ba sabi ni pastor, parang genuine niya tayo, pastor dyan, na preaching mo, na we must take heed sa mga pinapangaral natin o kaya yung mga pinapakinggan natin. Kasi yan po ay patungkol sa kaligtasan natin. Amen po. So, we must be careful or we must pay attention sa very much. Dagdagan closely or very much. Ganun di ba? So, dapat maingat po tayo sa mga ganyan. Amen po. So, second question po, read Acts 8:14-16. These people received the baptism in the Holy Spirit. So, sa Acts 8:14-16, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to Samaria. And when they arrived, they prayed for the new believers, that they might receive the Holy Spirit. Because the Holy Spirit had not yet come on any of them, they had simply been baptized in the name of the Lord Jesus. So according to question 1, ito pong mga taong to, hindi Kristiyano na at ligtas. Ayun po yung sagot namin. Pero ang tanong po kasi ito, tumanggap ba sila ng bautismo? Diba? Or bautismo mula sa Espiritu Santo, Kasi yung tinanggap po nila dito is baptism lang. Through water baptism lang, yung kay dyan Amen po. Amen. So, dito sinasabi ko talaga na mag-iba yung baptism of holy water and baptism ng Holy Spirit. Kaya kung babalikan nyo rin po yung Mark 16:16 kung talaga magbusisi kayo, hindi mo rin alam kung anong klaseng baptism yun. Kung baptism of water ba yun o Holy Spirit Ito. So talagang kailangan, you must take it, talagang be careful sa mga binabasa natin, sa mga pinapakinggan natin. Amen. Amen. Yes. So sa question 3, read Acts 19, verse 1-5. Are these people believers? Sabi po rito, it came to pass that while Apollos was in Corinth, Paul having passed through the upper coast, so kalat-kalat na sila. Kasi ito yung Great Commission di ba? Yung pag-preach nila, And finding certain disciples, he said unto them, have you received the Holy Spirit since you believe? So, sagot po dyan, believers na sila. Kasi, nakalagay po dun since you believe Tsaka yung sagot natin from the previous, kumbaga, they believe kaya sila naligtas So, yes, sila po ay believers na. Yes. Amen. Amen po. So, sa question 4 po, have
they received the baptism of the Holy Spirit. So, when Paul had laid his hand upon them, the Holy Ghost came on them, and they spoke with tongues and prophesied. All the men were about them. So, yes po. Kasi nag-speak in tongues sila eh. Diba? Ayun po yung sinasabi dito yung baptism of the Holy Spirit. Amen po. Amen. So, sa question 5 po, what does Luke chapter 11 verse 13 say? We need to do to receive the Holy Spirit. So, alam ko na nabanggit din po ito ni Sister Sam. Sa Luke 11:13, if you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask? So, kahit gano'n siguro kasama yung magulang o yung father, basta yung anak pumili, sigurado bibigay mo. So, same po, much more, kumbaga, gano'n pa kaya yung father natin sa langit, yung si Jesus nga, naibigay. Yes. So, yes, yun, ano lang po, kumbaga, we need to ask. Yes. So, sa question 6 po, when a person speaks in tongues, what they are doing. So, I put this sa Corinthians 14 verse 2, For he that speaketh in an unknown tongue, speaketh not unto men, but unto God. For no man understand him, how being in the Spirit, he speaketh mystery. So, sagot po dyan, speaking to God, and speaking mystery. Amen. So, sa 7 po, when a person speaks in tongues, what are they doing? Same question din po, but different person. Ito po yung kung ano po yung mga nangyayari. Sabi po dito sa verse 14, for if I pray in an unknown tongue, or speaking in tongue, my spirit prayeth, but my understanding is not fulfilled. So, ang answer po dyan, their spirit is praying to God. Amen. So, same question pa rin po, when a person speaks in tongue, what are they doing? Ano pa rin po yung, kumbaga, ginagawa nila, or ano po yung nangyayari, Sa Corinthians 16:17 naman, else when thou shalt bless with the Spirit, how shall he that occupied the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest, for thou verily giveth thanks well, but the other is not yet edified. So, ang answer po dyan, shall bless with the Spirit and giving thanks. Amen po. Amen. So, in Acts 2:4, when someone speaks in tongues, is the Holy Spirit speaking or a person individual? Actually, nasagot na po ito sa preaching ni Pastor Ben. Sa Acts 2:4, And when they are filled with the Holy Ghost, and they began to speak with other tongues, as the Spirit gave them others. So, they were filled, And sino ba yung nag-began to speak? Siyempre, sila ito, They began to speak in tongues. So, yung nag-speak ng tongues po, is yung ayun, it's the person speaking, hindi po yung Holy Spirit. Kaya, mapapansin nyo, pagka nag-speak in tongues, hindi nyo talaga maintindihan. Kasi, kumbaga, ano yun yung spirit natin, tsaka yung spirit ng Holy Spirit. Kumbaga, is communication with the spirit to spirit lang. Amen po. So, sino ba? And, dagdagan ko lang po ng konti, masasabi natin na hindi, kumbaga, yung person ang nag-speak, hindi yung Holy Spirit. Kasi kung titignan po natin, yung Holy Spirit is, is our guide. Hindi po siya yung driver. So, hindi niya po tayo i-drive against our will. Tulad po na sinabi ni Pastor Ben, i-lead niya lang po tayo or i-guide niya lang po tayo dun sa kung paano mag-works yung pag-communicate natin spirit to spirit. Amen po. So, last question po, who is giving the utterance to the person? Sa same verse pa rin po, and they were filled with the Holy Spirit and they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So, ang sagot po dyan is the Holy Spirit that gave utterance. So, wala iba kundi Holy Spirit, siya po yung nag-equip sa atin. Amen po. Yes. So,
Ngayon po gabi, wala po talaga. Not by might or by power, but by the Spirit. Kailangan talaga yung Spirit po yung dominate sa buhay natin. Yung Spirit, dun po tayo mag-rely. Hindi po based sa alam po sa sanlibutan, sa sarili nating isip, alam po, nung nakaraan niya, sabi talagang the greatest battle is in the mind. Mahirap talaga eh. Pero pag nag-rely ka sa spirit mo, kasi you are spirit being eh, no? Talagang magagawa mo ng tama at higit pa, no? Kumbaga, nandun ka sa tama, alam mo eh. So, sigurado, yung ginagawa mo, kumbaga, maganda yung resulta. Amen po. So, naniniwala ako, marami pa po tayong, marami tayong maparaanan paano natin nakikita yung leading ng Holy Spirit. Katulad nun, may mga turo din na, siyempre, Spirit nagbibigay sa atin ng peace. No? Hindi lang ito yung peace na yung makasanlibutan, no? Hindi lang porket na, punta ka sa ibang lugar para mag-ibaliw or punta ka sa papamasahe ka. Hindi ibang peace yan, ha? Yung temporary peace lang yun. Pero yung sinasabing peace dito, na sinasabi rin na binibigay ng Holy Spirit through Jesus Christ, no? Ito yung sinasabi rin yung pastor na ito yung Greek word po ba o Hebrew, yung meaning na peace, shalom, no? Yung completeness, no? Pag sabi ng peace, talagang kompleto eh. Pag nakakaibig ko, talagang kompleto. So marami mong kaparaanan tsaka makikita. Like for example ngayon, nakita nyo kahit sa physical remembrance ng mga kapatid, no? O paano yung masasabi ko, they are led by the Spirit. And nung mga nakaraan niya, marami tayong nakita rin tumatayo na hindi mo naman nakikita tumatayo. Kaya I believe maraming i-ordain na pastora ngayong taon. Diba? Kasi alam ko po, yung leading ng Holy Spirit nasa kanila. Nasa amin. Kaya napakaganda rin po ng pangalan ng church natin. Talagang sa pangalan pa lang, makikita niyo na Jesus nandito, yung Holy Spirit nandito. Yung turo, kompleto eh. Kasi, ewan ko pero habang gumagawa ako, sobrang palawak talaga ng palawak. Pero ang pinapoint out talaga, wala iba kasi si Jesus eh. Amen. Amen po. Tsaka yung grace niya. Diba? Kaya, ngayon lang yung tanong ko sa una, paano mo masasabi spirit-filled life, yung buhay ng tao? Sinagot ng pangalan ng church eh. Diba? Grace-filled life. Graceful life. Yes. So, dapat yung po tayo, dapat i-experience natin yung fullness nung biyaya, yung masaganang provision niya. At sigurado yun, may experience natin yun through the leading of the Holy Spirit. So, dapat maging dominate sa buhay natin ng Holy Spirit. Yes. Dahil siya po magtuturo ng lahat. Amen. Lalagay niya po tayo sa tama, Amen. sa totoo. Sigurado po, tulad na sinabi ng Lord, hindi niya po tayo iiwan ng orphans or hindi po tayo sigurado maniligaw. Amen po. So, pray na po tayo for the closing po. Father God, salamat po sa mensahe mo sa gabi ito, Panginoon. Truly, Lord, yung mensahe mo bring us salvation and encourage us, empower us sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Jesus, for the promise of the Holy Spirit na nagtuturo sa amin sa lahat, Panginoon. Gumagabay sa amin sa lahat. Dinadala kami into all truth, Panginoon. And thank you for equipping us, Panginoon, para magawa namin lahat ng aming trabaho, yung mga hindi namin alam, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi dahil sa aming talino, kundi by the Spirit, kaya namin ito nagagawa, Panginoon. Panginoon, we will declare, Panginoon, na we will do greater works dahil yung Spirit po at yung Holy Spirit ay sumasa amin. Panginoon, maraming salamat po. Ibawin namin po namin pinapunta sa papulit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen.